Sige, pasok. Ground floor, kuya. G. Close. Swimming na, B. Let's go. B, wait lang. Wait for mommy. Sit down kayo doon ni daddy. Kuya. 17th floor. Kuya, 1709. Find the number 9. Get inside. Open the door. Mabigat yung door. Yay! Okay. Quick room tour. Excuse me. Okay, so this is the door. CR. Meron tayo dyang toilet bowl, towels, meron tayong bidet, and tissue. Yan. Ante na yung shower area. Shower area and yan. Body wash, conditioner, and shampoo. Tapos, meron tayo ditong towels, dental kit. Meron tayong hand soap. Meron tayong brewer, mirror, and mirror. Okay. Tapos, ba't na yung bag mo? Ba't your bag? And, mirror dito. Oops! Mirror. Ano to? Atas may sampayan dito sa gilid. May safety box doon. Cabinet, sleepers. Ito na yung bed. 2 single beds. TV agad. Yan, meron siyang TV. Yung ano. Tapos, oh, may chair dito. May mini ref. Uy, hindi ako nakapagdala ng kape. Meron tayong outlet. 1, 2, 3 outlets. Yan. Kettle, baso, water, tissue, phone. May trash bin. Tapos, ang ganda ng ano nila, oh. Cortina. Gusto kong ganyan. Floor to ceiling. Anong view? Building view! We have the building view. Okay, no city view. Ayan, bongga ng Kingsford. Hi naman kayo sa vlog. Hello, vlog. Hello. Be hello sa vlog. Hello, vlog. May sinagsan sila Wi-Fi. Oo, nandyan na. Guys, for dinner, bumili lang ako ng kilay. Taka. Bonchon chicken. Nakakain na kami. Yan. May baon kaming rice. So, chicken na lang binili namin. Tsaka, milk tea. Bumili ako ng food. Yan, mga nakakain at nakapag-swimming. Asan si Binky? Binky baby! Binky Noodle! Where's Binky Noodle? Ay! Hello! Say hi, vlog! Hi! This is a very big thing for GMA Pictures. Lamig ka na? It was really our aim to bring back the Kuya, tapos ka na magkain? Huwag ka magkalata. Siesta time muna. Good morning, family. I-check out na tayo later. Punta na kami ngayon sa baba. 6th floor daw ang kanilang... Ay, hindi. Sa ground floor ang kanilang restaurant. So, pupunta tayo dun para sa breakfast. Sabi nila free na daw yung 2 kids eh. So, tingnan natin. Nagpindot ka na ng down? No, don't pindot the down. Yan. Wow, sunrise. Ayan yung pool. Ay, ang ganda ng pool dito. Sabi naman ito swimming na agad, oh.
Let's go. B, let's go na dito. B, smile ka for the camera. Hello. Ground floor. Ay, dala mo cellphone mo, kuya? Dress code, babe. Ha? Dress code. Anong dress code? Oh, tama naman ah. Jersey ako. Oh. Eh, dintayin ka namin dito. Ano ba? Bawal ka daw mag-jersey sleeveless top for men. Dapat naka-t-shirt. Ano si jeans? Ano sa beans? Wait lang, babe. Good morning. Garlic rice, steamed rice, egg, roasted potato, fish, pulat, roasted chicken. Wala, iniwan ni kuya niya. Hot dog, pork cutlets, pieces, pudding bread, egg, bacon. Oh, wala na yung bacon. Fried fish. Ito pang congee. Bread. Butter. Different kinds of bread. Donut and kanin, cereal. Dun sa kabila ay coffee section. Dito fruit section. Fruit. And this is pancake. Yun lang. Yun lang kanilang choices. Swimming na ulit. Tatapos lang namin mag-breakfast dun sa baba. So ngayon, nagre-ready na kami para mag-swimming. Let's go swimming, family! Tara, tara. Baba na tayo. Kuya, patay mo na yung TV. Swimming na kami. Mamaya na ako magliligpit. Sobrang kalat. Outfit check. Kay ate to eh. Pwede siyang tanggalin later. Ito. Meron silang water refill station. Meron din silang free 2 bottles. Tapos yan, pwede na lang silang i-refill dun. At least, diba? Hindi mo na kailangan bumaba dun. Meron na sila dito sa taas. Dala niyo na yung card. Dinala ko pa tuloy yung isang card. Dinala ko pa yung isang card. Na, ito na yung kanilang pool area. Meron shower doon. May shower. Yan, tapos, meron naman silang pool towels. Apat yan. Re-register lang doon. Tapos may bar din. Oh, may bar din sila. Nice. Hi guys, welcome back. So, tapos na kaming mag-swimming. Sumaglit lang kami doon kasi medyo marami rin yung tao. Tapos, malamig yung hangin. Malamig yung hangin, tapos malamig yung tubig. Eh, nilalamig na si Vin. So, umakyat na kami. Share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging experience namin dito sa Kingsford Hotel, Manila. Malapit to sa Okada. Halos tanaw lang dito yung Okada. Actually, walking distance lang yung Okada dito. Nag-book kami nito kahapon lang. So, sobrang biglaan lang ng plano. As in, tipong
Tipo, mag-hotel na lang tayo kasi naisip ko talaga maglo-long drive pero medyo parang masyado ng parang hindi kami masyado nakapag-prepare. So sabi ko sige, maghanap na lang kami ng hotel na medyo affordable dito lang malapit. So nakaraan ko pa actually tinitingnan tong Kingsford Hotel. Pero medyo mahal siya. Yung mga nasa around 5,000 siya. Tapos sa Agoda naman, fully booked siya. So, originally wala talaga to sa, sa plano namin. Plano kong puntahan. Isa sa mga tiningnan ko is yung Azumi Hotel. Azumi Boutique Hotel. Doon naman yun sa Alabang. Hindi pa kasi kami nakapag-stay doon. Tapos, medyo nasa 4,000 din siya sa Agoda pag tiningnan. Pero, nag-check ako dun sa nila, sa Facebook group nila. Meron silang ongoing na parang year-end promo nila. Nasa 2,500 ganyan. For twin room or queen room. Good na yon for 2 packs and 2 kids. So, okay na sana siya. Actually, yun na sana yung pipiliin ko. Pero, nag-decide ako i-check din tong Kingsford Hotel. Tapos, yun, meron silang parang flash sale dun sa website nila. Parang 3,888 pesos. Good for 2 adult and 2 kids na din siya. Inclusive na rin yung breakfast. So, parang naisip ko na okay na din yun kasi sa Azumi wala siyang hindi siya inclusive ng breakfast. So, parang room lang talaga yung 2,500. So, ganun din, parang gagastos din naman kami ng pagkain sa labas. So, sabi ko, pwede na rin tong Kingsford Hotel. Although, hindi naka-indicate sa website nila kung yung breakfast included is only for adults and kung magkano yung additional kapag may kasama kang kids. May ibang hotel kasi, diba, na kapag may certain age lang yung kids na included. Ang mga bata is 11 years old and 5 years old na. So, naisip ko baka may bayad na si Dwayne. So, yun, hindi nga siya naka-indicate sa website. So, hindi ako sure kung yung 3,888 is kasama na yung breakfast ng 2 kids. Pero, okay naman yung yung pag-book, yung booking experience namin sa website nila. Mabilis lang naman. Wala namang ibang hinanap na kahit tapos, natapos kami mag-book like mga 1 p.m. tapos ang check-in time is 3 p.m. So, nagmamadali na kami mag-empake papunta dito sa hotel. More than 1 hour din yung naging biyahe namin. So, nakarating kami rito mga around 4 p.m. na yata. Pagdating namin sa parking, medyo nahirapan kami ng slight kasi parang puno agad yung parking buti na lang may napagparkan pa kami ng isang vacant. Tapos, natuwa lang ako kasi bago kayo pumasok ng hotel, dun from the parking entrance, meron silang yung machine, parang x-ray machine. So, ibababa mo lahat ng gamit mo doon and then dadaan sa x-ray. So, parang hindi ko siya masyado nakikita sa mga hotel na ganun. So, parang natuwa lang ako, may ganito. May paganito dito sa Kingsford Hotel. Tapos, i-share ko lang pala yung price na binayaran namin is 3,888 pesos. Kung sa Klook, chinek ko rin siya sa Klook nasa 7,500 ang presyo sa Klook para yun sa same room nang nakita namin dun sa website nila. Tas Agoda, nag-check din ako kung magkano. Ang nasa Agoda is fully booked. So, wala silang available na room sa Agoda. Tapos yun, ang pinakamurang nahanap ko is yung dun sa website nila mismo, which is 3,888. So, ang natutunan ko every time na nagbubook ako ng hotel is huwag ka lang magre-rely sa isang website. Kasi minsan, mas marami pang offer na available sa ibang website. Halimbawa, minsan mura sa Agoda, may time naman na mas mura sa Klook, and then may mga time din na mas mura talaga dun sa mismong website ng hotel. Or minsan nagkakaroon sila ng mga flash sale or yung mga offer na hindi naman available sa ibang website. Ano yung nakapublish dun sa website nila na price, yun lang din yung binayaran namin. Hindi gaya sa ibang website, sa mga third-party website na pag nag-book ka, nakapublish sa website nila is halimbawa 4,000 pesos, pero upon checkout, meron pa silang mga additional fees, like mga taxes, ganyan. So, before ka mag-book ng hotel, ang natutunan ko is scout mo muna yung ibang website kasi baka may mas mura pang available for the same type of room, for the same amenities, for the same benefits, lahat. Pagdating naman namin sa reception, medyo mahaba lang yung pila ng mga nag-check-in kasi given naman na long weekend ngayon and end of the year na din.
So, yung iba, alam mo, mag-celebrate ng New Year sa hotel. Yung iba, dahil long weekend, nag-staycation, ganyan. So, medyo na gulat lang ako na maraming tao, mahabang pila, pero mabilis lang naman yung line kasi 4 naman yung receptionist nila at that time na nag-book kami. Wala ring hinanap sa akin na kahit ano, hiningan lang ako ng ID. So, hindi na hiningi yung kung anong card yung ginamit upon booking. So, ID lang nung nag-reserve. And then, tinanong ko na dun sa receptionist kako, paano yung breakfast ng kids? Inclusive na daw. So, parang natuwa naman ako na sa 3,888, diba? Pasok na kaming lahat sa breakfast. Hindi na rin sila nanghingi ng incidental deposit. Hindi na nila ako hinanapan kasi sabi nung receptionist, prepaid na daw yung room ko. Dahil nga binayaran ko na siya sa website. So, sabi niya, prepaid na hindi na niya ako hihingian ng incidental deposit. Siguro kasi nasa file na nila yung card. So, if ever naman na nagka-problema, isip na nila, alam mo yun, parang security na rin sa kanila na pwede nilang i-charge. And pagdating naman dito sa room, okay lang, standard room lang to. Wala tong view. Actually, meron man siya bintana from ceiling to floor na, na window. Yun nga lang, wala siyang magandang view. Ang view niya is building. Which is okay lang. Hindi man ako nakatingin lang sa window maghapon. Pero syempre sa iba, factor sa kanila yung may magandang view, diba? Nasabi nga ni Dwayne, bakit daw pag nagbo-book kami, laging walang view? Bakit daw wala laging view yung hotel room namin? Kasi ko, bakit? Kailangan pa may view? Ay, sabi ko, walang view. Yun yung pinakamura, yung walang view. Ayun, sa amenities naman, hindi lang namin na-check yung sauna. Pero nasa loob siya ng nasa loob siya ng restroom. So, from the registration booth, table doon, bago kayo mag-swimming, andun yung gym, katabi lang ng registration table. And then, a few walks lang, meron doon restroom. Tapos dun sa restroom, nandun na rin yung sauna. Yun nga lang, hindi pwede kids. So, 16 and below, hindi pwede. Nasilip ko yung restroom nila doon sa may pool area. Maganda naman and malinis. Proximity naman niya, maganda siya kasi located siya dito sa may Okada. Ang problema is wala siyang malapit na ibang pagkain. Wala siyang ibang malapit na kainan. Wala siyang ibang malapit na convenience store. Meron, pero kailangan mo lakarin. Like, mga 1 kilometer. So, kahapon, since wala pa kami, dahil nga nagmamadali lang kami na nakapag-book, mabilisan lang. Hindi rin kami nakapag-lunch. So, nung hapon, pinag-swimming ko na yung mga bata habang ako lumabas ako para bumili ng pagkain nila. And iba pa namin kailangan. Tapos, sabi ko, malapit lang naman yung Ayala Malls. So, syempre nilakad ko. Pero wow, nung naglalakad na ako, hindi pa siya malapit. And since walang entrance dun sa likod ng Ayala Malls, Manila Bay, so nilakad ko pa siya papunta dun sa harap ng Ayala Malls. So, medyo nakakapagod na walk mula dito sa Kingsford Hotel papunta doon sa pinakamalapit na pwede mong pagbilhan ng anything, like mga convenience store, ganyan. Pero siguro sa ngayon, kasi marami pang dito, marami pang dinidevelop. So siguro in the near future, magkakaroon din ng mga mabibilhan or mga kainan or mga convenience store na malapit dito. Pero at this time, December 2024, wala pang malapit. Or maybe meron, hindi ko lang nakita, pero sa main highway wala akong nakita. Siguro sa mga ibang sulok-sulok meron, pero dito sa highway wala talaga. Pwede ka rin naman magpag-grab na lang ng food kasi malapit lang ang MOA. Malapit lang ang Ayala Malls Manila Bay, malapit lang ang Baclaran. Alam mo, maraming malapit, pero syempre hindi siya walking distance. Kailangan mong ikotse or kailangan mong mag-grab. So yun lang naman yung naging experience namin dito. Yun nga lang nakakasad kasi in-indicate ko dun sa booking na wedding anniversary namin ni Darren. So, if you can arrange something extra. Ganun yung sinabi ko, for free. Alam mo, katulad yung ginawa ko sa Hotel 101, ng birthday ni Dad. Pero, doon sa Hotel 101, may pa-cake sila. So, dito wala. Hindi sila nagbigay. Hindi sila nag-initiate. Wala. Yung dati kasi sa first anniversary namin, nag-Acacia Hotel naman kami sa Alabang. Sinabi ko din doon na anniversary namin. Tapos, pagdating namin ng room, yun, meron silang parang arrangement sa, tawag dito, sa bed, tapos nakalagay, may balloon, tapos nakalagay happy anniversary, ganyan. So yun, sa Kingsford wala, sad, pero okay lang naman kasi siguro dahil busy sila, dahil ngayon, holidays. So, or tapos sobrang immediate lang ng booking namin, like, agad-agad lang. Like, nag-book kami ng 1 PM, tapos pumunta ka na ng 3 PM, so wala na silang time to arrange, ganyan. So, okay lang naman. Mare-recommend ko ba tong Kingsford? Siyempre naman, maganda naman siya eh.
Hindi naman siya yung mukhang putyo-putyo lang na hotel. Okay naman siya. Like, ako, hindi naman ako maarte pagdating sa hotel. Basta maganda yung kama, maputi yung kama, malinis, maganda yung CR, hindi nakakatakot yung room, alam mo yun, maputi yung tuwalya, okay na ako doon. Okay na ako doon. Plus na lang yung, yung amenities nila. Siyempre, plus na lang din yung kung may extra silang service na ibibigay sa'yo. So, okay naman to for the price. Pwede na. Pagdating pala sa breakfast nila, medyo marami yung option nila ha. Nagulat ako. Marami yung option nila compared sa Hotel 101. Mas maraming variety yung nila, yung breakfast nila compared dun sa huling hotel na napagstayan namin. Okay na din, satisfied naman ako sa nila, sa breakfast nila. Hindi nga lang siya yung pagkakinain mo is, wow, sobrang sarap. Hindi siya yung tipong gano'n na parang magre-rate ka talaga. Ang sarap ng breakfast, ganyan. Pero okay na rin. Goods na rin. So ngayon, magsistay na lang kami dito sa room. Mag-ubos na lang kami ng oras. And syempre, magliligpit na ako para pag-check out namin. And then, mamaya pupunta pa kami ng Ayala Malls, Manila Bay. Maglalakad-lakad lang kami doon. So, yun. I will end this vlog. Thank you so much for watching. Sana ma-experience yun dito sa Kings Park Hotel kasi okay naman siya for an overnight stay. One final check. Wala na tayo naiwan. Wala na tayo naiwan sa bed. Okay na kayo? Let's go na, baby ko. Wala tayo sa party. Mabilis lang nag-check out. Kinuha lang yung keycard. Tapos, wala na. Chinek lang nila sa system. Tapos sabi, all good na daw. Wala na kailangan i-set. Home na tayo. Bye, Kingsport Hotel.